Ang himala sa Asya. Paano binago ng 72 oras sa Pilipinas ang puso ng medisina sa Britanya? Mga kaibigan, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Ito ba talaga ang isang ospital sa Asya? Mas epektibo pa ito kaysa sa mga teaching hospital sa London. Ito ang unang binitiwang salita ni Sir David Harrison, 68 taong gulang, pinuno ng cardiovascular surgery sa NHS National Health Service ng United Kingdom habang nasa emergency center ng St. Luke's Medical Center, Global City, Maynila. Isang delegasyon ng labay na British na doktor na naniniwala na ang sistema ng Amerika, ang pinakamahusay sa mundo, ay napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas dahil sa malawakang pagputok ng bulkan sa Pasipiko habang pabalik sila mula sa taunang kongreso ng American Heart Association sa Chicago. Hindi nila inaasahan ang sunod-sunod na pangyayaring lubos na nagpabago sa kanilang pananaw. Alam ba ninyo? Sa loob lamang ng 72 oras, mula nang tumapak ang mga batikang doktor ng Britanya sa lupa ng Pilipinas, ganap na nagbago ang kanilang paniniwala. Mula sa pagkamangha sa sistema ng kalusugan na nagsimula pa lamang sa paliparan, ang pambihirang epektibong sistema na nasaksihan sa loob ng ambulansiya hanggang sa serbisyong medikal na nakatuon sa pasyente na naranasan sa ospital. Sa loob ng 40 taon ng aking pagtatrabaho sa NHS, hindi pa ako nakakita ng ganitong sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Dapat matuto ang Britanya mula sa Pilipinas. Ang pahayag na ito mula sa isang emeritus professor ng London University College of Medicine ay nagpagulantang sa buong medical community ng UK. Ano ba talaga ang kanilang nakita sa Pilipinas? Bakit ang mga taong habang buhay na naniwala na ang sistema ng UK ang pinakamahusay ay nagsimulang purihin ang pangangalagang medikal sa Pilipinas? Pakinggan natin ang tunay na patotoo ni Maria Maris Santos, na naging medical interpreter at kasama nila sa bawat sandali ng pambihirang kaganapang ito sa loob ng 15 taon. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa pagbabahagi ng mga kuwentong Filipino ang inyong pag-like at pag-subscribe sa channel na ito. Magandang araw. Ako si Maria Santos, na naging medical interpreter sa pagitan ng Pilipinas at Britanya sa loob ng nakalipas na 15 taon. Ipinanganak ako sa London at pinalaki ng isang inang Pilipino at amang British, kaya't ang malalim na pag-unawa ko sa sistema ng kalusugan ng parehong bansa ang aking naging lakas. Marami na akong naisama na British doctor sa iba't ibang institusyong medikal sa Pilipinas, ngunit ang aking naranasan noong Abril ng nakaraang taon ay nananatiling pinakakakaiba sa buong buhay ko bilang isang interpreter. Noong araw na iyon, hinatid ko ang isang grupo ng 15 doktor sa Heathrow Airport. Ang kanilang average na edad ay lampas sa 60. At bawat isa sa kanila ay prominenteng pinuno sa kani-kanilang larangan sa loob ng NHS. Pinamumunuan ni Sir David Harrison, kasama si Professor Michael Thompson, Emergency Medicine, Dr. Emily Clark, Neurosurgery, at Dr. James Wilson, Pediatrics. Isa itong espesyal na delegation ng mga haligi ng British medical community. Dumalo sila sa taunang pagpupulong ng American Heart Association sa Chicago upang matuto ng pinakabagong cardiovascular technology. Matapos ang 5 araw ng pagpupulong, plano nilang ibahagi ang kanilang mga bagong kaalaman sa UK. Sa orihinal na plano, hindi ako dapat makikipagkita sa kanila sa Pilipinas. Ngunit, sa araw ng kanilang pag-alis, nagkaroon ng malaking pagputok ng bulkan sa Pasipiko na ang abo ay sumaklaw sa himpapawid ng Europa. Ang kanilang eroplano ay nasa ibabaw na ng karagatang Pasipiko. Ngunit dahil ipinagbawal ang paglipad sa buong Europa, napilitan silang mag-divert sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ang isa sa pinakamalaking hub sa Asya. Inanunsyo ng piloto ang pagbabago at agad na nabalot ng tensiyon ang loob ng eroplano. Halata ang pagkabigla ng mga doktor sa biglaang pagbabago ng schedule. Kinahapunan, bigla akong tinawagan. Isang emergency interpreter ang kailangan dahil sa hindi inaasahang pagdating ng isang British medical delegation sa Pilipinas. Agad akong nagmadali patungong NAIA upang salubungin sila. Habang naghihintay ako sa harap ng arrival gate,
Medyo nag-alala ako. Malinaw na hindi ito magiging komportable para sa kanila dahil sa biglaang pagbabago at nangamba ako na baka mayroon silang preconceived notions tungkol sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Ngunit ang aking mga pangamba ay napawi. Nang bumukas ang pinto ng immigration, ang ekspresyon ng mga doktor ay iba sa inaasahan ko. Sa halip na inis o pagkalito, ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad at pagkamangha. Si Professor Harrison, na nasa unahan, ay ngumiti nang makita niya ako. Ang kagamitan sa kalusugan sa paliparang ito ay talagang kahanga-hanga. Mas kumpleto pa kaysa sa Heathrow. Aniya. Habang inihahatid ko sila, maingat kong tinanong kung ano ang labis na nagpabigla sa kanila. Ang una nilang binanggit ay ang medical facilities sa loob ng paliparan. Humanga sila na may 24 oras na klinik sa NAIA at may AED, Automated External Defibrillator, na nakalagay sa bawat 100 metro. Anila, limitado ang medical facilities sa Heathrow at karaniwang sarado ang serbisyo kung gabi. Mas lalo silang namangha sa kaalaman sa medisina ng mga kawani ng paliparan. Nasaksihan nila na nang magreklamo ng karamdaman ang isang pasahero sa immigration, ang kawani ay agarang nagbigay ng tamang first aid at inasikaso ito sa medical room, sabi ni Professor Tongson. Hindi pa ako nakakita ng mga kawani ng airport sa UK na may ganitong kakayahan sa medikal. Bilang isang espesyalista sa emergency medicine, higit niya ring nauunawaan ang kahalagahan ng medical system sa isang pampublikong lugar tulad ng paliparan. Nagkaroon ng pangalawang pagkabigla habang kinukuha nila ang kanilang mga bagahe. Isang matandang pasahero ang nahihirapang magbuhat ng kanyang mabigat na maleta at ang kawani ng airport ay kusang lumapit at tumulong. Hindi lang nila binuhat ang bagahe, kundi inobserbahan pa nila ang paglakad ng pasahero at nag-alok ng wheelchair kung kinakailangan. Pinuri ni Dr. Clark ang kasanayan na ito, aniyay katulad ng sa isang medical professional dahil sa pagiging mapagmatyag sa kondisyon ng pasyente. Ang kalinisan sa loob ng paliparan ay nagbigay gulat din sa mga doktor. Ang kalinisan ay parang sa isang ospital, lalo na ang masusing sanitary management sa mga banyo at paliguan. Si Dr. Wilson, bilang isang pediatrician, ay lubos na humanga sa kalinisan ng mga pampublikong pasilidad ng Pilipinas mula sa punto ng view ng pag-iwas sa impeksiyon. Aniya, imposible ang ganitong level sa mga paliparan ng Britanya. Ang pinakaimpresibo ay ang sistema ng impormasyon. May mga nakapaskil na flowchart ng gagawin sakaling magkaroon ng medical emergency na nagpapaliwanag ng paggamit ng AED at kung paano tumawag ng ambulansiya na nakasulat pa sa iba't ibang wika, ani Professor Harrison. Hindi pa ako nakakita ng pampublikong pasilidad na dinisenyo na may ganitong kamalayan sa medisina. Pakiramdam daw niya, ang buong paliparan ay gumagana bilang isang malaking sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Nagpatuloy ang ikatlong pagkabigla habang sumasakay sila sa Manila Metro Rail Transit MRT. Ang mga istasyon ng tren ay mayroon ding kumpletong medical equipment at may nakapaskil na nagsasabing ang mga kawani ng istasyon ay sinanay para sa first aid. Sa loob ng tren, may emergency button sa bawat bagon na nagbibigay daan sa direktang pakikipag-usap sa konduktor, ani Professor Tongson. Bilang isang emergency medicine expert, ang disenyo na ito na labis na nag-iisip sa mga medical emergency para sa isang pampublikong transportasyon ay kahanga-hanga. Nang umandar ang tren, napansin din nila ang kilos ng mga pasahero sa loob. Kung mayroong matanda na mukhang masama ang pakiramdam, kusang loob na nagbibigay ng upuan ang mga pasahero at nagtatanong tungkol sa kalagayan nito. Pakiramdam ng mga doktor, ang mataas na kamalayan ng mga mamamayan sa medikal ang malaking pagkakaiba sa UK. Anila, sa ilalim ng sistema ng NHS. Malakas ang paniniwala na ang pangangalaga sa kalusugan ay responsibilidad ng mga espesyalista, kaya't ang pangkalahatang interes ng publiko sa medisina ay hindi ganoon kataas. Pagdating sa isang istasyon sa Maynila, may mas nakakagulat pang tanawin ang naghihintay. May clinic at pharmacy sa loob ng istasyon, isang sistema kung saan ang mga pasahero na nagkasakit dahil sa mahabang biyahe
ay madaling makakakuha ng serbisyong medikal. Humanga si Dr. Clark. Aniyay, ang ganitong madaling access sa pangangalagang medikal ay perpekto. Dumating sila sa kanilang hotel sa Makati, bandang 8:00 ng gabi. Habang nagche-check-in, nang malaman ng staff ang propesyon ng mga doktor, ipinaliwanag nila ang medical facilities ng hotel. Ibinigay ang detalyadong impormasyon tungkol sa 24 oras na nurse station, mga AED sa bawat palapag, at ang sistema ng koneksiyon sa kalapit na ospital. Namangha si Professor Harrison na ang staff ng hotel ay napakadetalyado sa pagpapaliwanag tungkol sa medisina. Aniya. Hindi pa sila nakatanggap ng paliwanag tungkol sa medical facilities sa anumang hotel sa UK. Ramdam nila ang mataas na kamalayan sa kalusugan ng buong lipunang Pilipino. Habang inihahatid sila sa kanilang silid, may nakita silang medical sign sa elevator. Nakapaskil ang contact number para sa emergency, impormasyon tungkol sa kalapit na ospital, at mga pangunahing first aid procedures. Sabi ni Dr. Wilson, nakaka-touch ang ganitong kaayusan sa kapaligiran na handa sa anumang medical emergency. Kinagabihan, habang naghahapunan sa restaurant ng hotel, inayos ng mga doktor ang kanilang karanasan sa buong araw. Mula sa paliparan, transportasyon, hanggang sa hotel, lubos silang humanga sa sistema ng Pilipinas na binuo na may kamalayan sa buong komunidad, sabi ni Professor Tongson. Hindi lamang ito tungkol sa kagamitan. Ito ay tungkol sa pagkakaiba ng halaga ng lipunan sa pangangalagang pangkalusugan. Habang nagpaplano sila para sa susunod na araw, iminungkahi ko sa mga doktor na bisitahin ang isang ospital sa Pilipinas. Naisip ko na magandang pagkakataon ito upang maranasan nila mismo ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Lubos silang nagpakita ng interes at sinabi nilang gusto nilang makita ang eksena ng emergency medicine. Kinabukasan ng umaga, inihanda namin ang pagbisita sa St. Luke's Medical Center, Global City, SLMCGC. Nakipag-ugnayan ako ng maaga sa ospital at pumayag silang tanggapin ang pagbisita ng mga prominenteng British doctor. Umalis kami sa hotel ng 8:00 ng umaga at sumakay sa LRT patungong ospital. Sa loob ng tren, muling namangha ang mga doktor sa pag-aalala ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas sa kalusugan. Hindi lang priority seats ang nakita nila, kundi ang masusing pag-aalaga para sa mga buntis at may sakit. Humanga rin sila sa pag-aalalang medikal. Nang malaman nila na ang paghihigpit sa paggamit ng mobile phone sa loob ng sasakyan ay may kinalaman sa pag-aalala para sa mga gumagamit ng pacemaker. Pagdating sa ospital, una silang namangha sa disenyo ng gusali. Malinaw ang daloy ng mga pasyente at ang disenyo ay lubos na isinasaalang-alang ang paggalaw ng wheelchair at stretcher, sabi ni Professor Harrison. Hindi pa ako nakakita ng arkitektura ng ospital na dinisenyo na nakatuon sa pasyente tulad nito. Aniya. Maraming ospital sa UK ang lumang gusali na ni-renovate at hindi sapat na tumutugon sa modernong pangangailangan sa medikal. Ang sistema ng reception ay impresibo rin. Ang electronic record system ay ganap na naipatupad at ang paghihintay ng pasyente ay nababawasan sa minimum. Ang konsultasyon ay nagaganap ng mabilis sa pamamagitan ng number system at pribadong pagtawag, sabi ni Professor Tongson. Ang paghihintay ng pasyente ay malaking problema sa NHS, ngunit ang sistemang ito ay lubos na makakapagpabuti nito. Habang naglilibot sa ospital, may hindi inaasahang nangyari. Biglang hinawakan ni Professor Harrison ang kanyang dibdib at nagreklamo ng hirap sa paghinga. Dahil siya ay 68 taong gulang at may kasaysayan ng sakit sa puso, mukhang seryoso ang sitwasyon. Nag-alala ang iba pang doktor. At ako ay nagpanik. Ngunit ang tugon ng staff ng ospital ay kahanga-hanga nang marinig ng nurse ang mga sintomas. Agad itong tumawag ng doktor at naghanda ng wheelchair. Sa loob lamang ng ilang minuto, dinala siya sa emergency room at sinimulan ang ECG electrocardiogram test. Si Professor Tongson, bilang isang espesyalista sa emergency medicine, ay lubos na humanga sa bilis ng paunang tugon na ito. Nang dumating ang attending doctor, may mas nakakagulat pang nangyari.
isang espesyalista sa cardiovascular medicine ang direktang nag-asikaso sa konsultasyon. Sa NHS ng UK, una munang kinokonsulta ng general practitioner ang pasyente bago i-refer sa espesyalista, ngunit dito, ang espesyalista mismo ang tumugon mula sa simula. Si Professor Harrison, bilang isang doktor, ay namangha sa kahusayan ng sistemang ito. Ang bilis ng pagsusuri ay impresibo rin. Ang ECG, blood test, at echocardiography ay nakumpleto sa loob ng 1 oras. Sa UK, normal na maghintay ng ilang linggo para sa appointment ng echocardiography, ngunit dito, agad itong ginawa bilang emergency test. Ang mga resulta ng test ay agad ding nakita, na lubos na nagpaikli sa oras ng diagnosis. Ang tugon ng mga technician ay kahanga-hanga rin dahil sa pagiging maalalahanin nila sa isang dayuhang pasyente. Ipinaliwanag nila ang pagsusuri sa Ingles at sinikap na pagaanin ang kanyang pagkabalisa. Sabi ni Dr. Wilson, ang sistema ng pagsusuri na nag-iisip maging sa psychological care ng pasyente ay perpekto. Sa kabutihang palad, ang mga resulta ng test ay hindi seryoso. Na-diagnose ito bilang pansamantalang arrhythmia dahil sa pagod at stress sa biyahe at madaling ma-manage sa pamamagitan ng gamot. Gayunpaman, dahil sa kanyang edad, iminungkahi ng doktor na manatili siya ng 1 gabi para sa observation. Tumanggi si Professor Harrison na magpa-admit. Ngunit lubos siyang naantig sa paliwanag tungkol sa iniresetang gamot. Ang parmasyutiko ay detalyadong tinanong ang edad ng pasyente, kasaysayan ng sakit, at iba pang gamot, at isinaalang-alang pa ang posibilidad ng drug interaction. Naghanda pa sila ng nakasulat na gabay sa pag-inom ng gamot sa Ingles at nagbigay ng payo tungkol sa patuloy na paggamot pagbalik sa UK. Nagkaroon ng isa pang pagkabigla sa pagbabayad ng bill. Ang kabuuan ng emergency consultation fee, iba't ibang test fee, at iniresetang gamot ay humigit kumulang 1/5 lamang ng halaga sa isang pribadong ospital sa UK. Hindi sila sinisingil ng karagdagang bayad dahil sila ay mga dayuhan. Sa katunayan, bahagi ng bayad ay ibinawas bilang konsiderasyon para sa isang matandang pasyente, sabi ni Professor Thompson. Ang ganitong makatwiran at pasyenteng-friendly na sistema ng bayarin sa medikal ay perpekto. Ito ay taliwas sa UK, kung saan ang NHS ay libre ngunit mabigat ang tax burden, at ang pribadong ospital naman ay napakamahal. Habang papalabas ng ospital, ang mga doktor ay nagbigay ng kanilang puna. Pinuri nila na ang Pilipinas ay mas nakahihigit sa UK sa lahat ng aspeto, hindi lamang sa mataas na teknolohiya sa medikal, kundi pati na rin sa disenyo ng sistemang nakatuon sa pasyente, ang profesionalismo at pagiging makatao ng staff. Pagkatapos noon, nagkaroon din sila ng pagkakataong bisitahin ang isang pharmacy. Habang kinukuha ang iniresetang gamot, muling nagbigay ang parmasyutiko ng detalyadong paliwanag at naghanda ng English version ng side effect information, sabi ni Professor Clark. Hindi pa ako nakatanggap ng ganitong masusing gabay sa pag-inom ng gamot sa UK. Kinahapunan, bumisita rin sila sa isang local clinic sa Maynila. Namangha sila na ang parehong mataas na antas ng serbisyo ay inihahatid din sa community medicine. Ang kahusayan ng appointment system, ang maikling oras ng paghihintay, at ang kalidad ng komunikasyon sa pagitan ng doktor at pasyente ay pawang impresibo. Kinagabihan, nagkaroon ng fellowship dinner kasama ang mga doktor mula sa Philippine Medical Association. Nagkaroon sila ng malawak na talakayan tungkol sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas, ang pagtugon sa preventive medicine, ang pagpapabuti ng pangangalaga sa mga matatanda, at ang sistema ng edukasyon ng medical practitioners. Sinabi ni Dr. Wilson, ang state-level investment at ang pag-unawa ng buong lipunan sa kalusugan sa Pilipinas ay kahanga-hanga. Kinabukasan ay ang pagbisita sa emergency medical scene. Samahan nila ang isang rescue team ng Manila Fire Department at naranasan nila ang sistema ng ambulansiya at ang lebel ng pagsasanay ng mga paramedic. Si Professor Thompson, bilang isang emergency medicine expert, ay lubos na humanga sa kahusayan at mataas na teknikal na antas ng emergency system ng Pilipinas.
Ang mga medical equipment sa loob ng ambulansiya ay latest model at ang advanced medical treatment ay posible kahit habang naghahatid ng pasyente. Ang technical level ng mga paramedic ay mataas na may kakayahan sa pagpapasya at paggamot na parang isang doktor. Aniya, kakaunti ang mga paramedic sa UK na may ganitong mataas na kasanayan. Ang sistema ng koneksiyon sa ospital ay impresibo rin. Bago pa ihatid ang pasyente, ang impormasyon ng pasyente ay ipinapadala na sa ospital, kaya't angkop na paggamot ay maaaring simulan pagdating pa lang. Sinabi ni Professor Harrison, ang ganitong seamless na sistema ng koneksiyon ay perpekto. Ang ikatlong araw ay ang pagbisita sa preventive medicine at health management system. Bumisita sila sa isang executive check-up center at naranasan ang comprehensive health screening system. Ang masusing pagsusuri ng buong katawan ay nakumpleto sa isang araw at ang paliwanag ng resulta ay detalyado. Sabi ni Doktor. Alang mali ng buong katawan ay nakumpleto sa isang araw. Clark, ang ganitong pamumuhunan sa preventive medicine ang nagdudulot ng mahabang healthy life expectancy ng mga Pilipino. Bumisita rin sila sa isang elderly care facility. Sa daycare center, ang serbisyo ay hindi lamang pag-aalaga kundi pinagsamang medikal at rehabilitation. Humanga si Dr. Wilson. Aniyay dapat tularan ang ganitong sistema na nagbibigay diin sa quality of life, QOL, ng mga matatanda. Sa umaga ng huling araw, isang summary meeting ang ginanap sa hotel. Tinalakay nila ang 3 araw na karanasan at sinuri ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas mula sa kani-kanilang larangan. Lahat sila ay nagkaisa na ang pangangalagang medikal sa Pilipinas ay mas nakahihigit sa UK sa maraming aspeto, hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa sistema at sa mga tao. Sinabi ni Professor Harrison na bilang isang cardiologist, lubos siyang humanga sa pagsasama ng surgical technique at patient care ng Pilipinas. Sinabi ni Professor Tongson na mula sa pananaw ng emergency medicine, dapat ipatupad sa UK ang kahusayan ng emergency system ng Pilipinas. Pinuri ni Dr. Clark ang advanced medical equipment at teknolohiya ng Pilipinas bilang isang neurosurgeon. Habang papunta sa NAIA, patuloy na nag-uusap ang mga doktor tungkol sa medikal na sistema ng Pilipinas. Anila, ang 3 araw na karanasang ito ay lubos na nagpabago sa kanilang pananaw sa medisina. Lalo silang naantig na ang konsepto ng patient-centered care ay hindi lamang isang pilosopiya sa Pilipinas, kundi gumagana bilang isang aktual na sistema. Sa departure area ng paliparan, nagpasalamat ang mga doktor sa staff ng airport. Anila, ang hindi inaasahang pagtigil ay naging isang mahalagang pagkakataon upang makilala ang medisina ng Pilipinas. Tuwang-tuwa rin ang mga kawani ng airport na labis na pinahahalagahan ng mga doktor ang pangangalaga sa kalusugan ng Pilipinas. Ang sinabi ni Professor Harrison sa akin sa boarding gate ay nanatiling impresibo. Ang aking value system bilang isang doktor ay ganap na nagbago sa loob ng 3 araw na ito. Marami kaming matututuhan mula sa medisina ng Pilipinas na naghahangad ng kagalingan ng pasyente hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa buong sistema. Pag-uwi ko sa Britanya, tiyak na ipakikilala ko ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas at gagamitin ito sa pagpapabuti ng NHS. Nang lumipad ang eroplano patungong London, malungkot ang ekspresyon ng mga doktor habang tinitingnan ang tanawin ng Pilipinas mula sa bintana. Hindi nila inakala na ang hindi inaasahang pagtigil na dulot ng bulkan ay magiging isang napakahalagang karanasan. Pagbalik sa UK, agad na ibinahagi ng mga doktor ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Nagbigay ng special lecture si Professor Harrison sa Royal College of Physicians at ipinakita ang advancement ng cardiac care sa Pilipinas. Nagulat si Professor Tongson sa Emergency Medicine Association tungkol sa emergency system ng Pilipinas na umani ng malaking reaksyon. Isang special article ang nailathala sa British Medical Journal na The Lancet tungkol sa karanasan ng delegasyon ng mga doktor sa medisina ng Pilipinas. Ang mga konkretong punto kung saan dapat matuto ang NHS mula sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas para sa pagpapabuti ng NHS ay iminungkahi.
Ang artikulo ay malawak na binasa hindi lamang ng medical community, kundi pati na rin ng mga politiko at ng pangkalahatang publiko na nagdulot ng malaking debate. Nagkaroon din ng special feature sa BBC Medical Program sa ilalim ng pamagat na Ang Himala sa Asya, Mga Leksyon mula sa Pilipinas para sa NHS. Ipinakita ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas na nakatuon sa mga testimonya ng mga doktor. Ang programa ay nakakuha ng mataas na ratings at lubos na nagtaas ng interes ng publiko sa Britanya sa pangangalagang medikal ng Pilipinas. Isang Philippines Medical Research Committee ang itinatag sa British Medical Association. Bilang chairman si Professor Harrison, sinimulan ang pag-aaral ng detalyadong pagsusuri sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas at ang posibilidad na ilapat ito sa UK. Ang komite ay regular na bumibisita sa Pilipinas para sa patuloy na pagpapalitan ng impormasyon. Kumilos din ang British Department of Health. Sinimulan ang pagsusuri sa reforma ng NHS na gumagamit ng sistema ng kalusugan ng Pilipinas bilang reference, lalo na sa larangan ng emergency medical system at preventive medicine, at binuo ang mga konkretong plano sa pagpapabuti. Tinalakay din ang pagtatatag ng isang Philippines-UK Medical Cooperation Agreement at pinlano ang exchange program para sa medical practitioners ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa edukasyon. Ang mga bagong kurso sa Philippines Medical System Research ay inilunsad sa University College London Medical School, Oxford University Medical School, at Cambridge University Medical School. Sinimulan din ang programa kung saan ang mga medical student at resident ay nagsasanay sa Pilipinas at bawat taon, maraming batang medical practitioners ang bumibisita sa Pilipinas. Nakaranas din ako ng malaking pagbabago dahil sa aking pagiging interpreter ng delegasyon ng mga doktor. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang specialist coordinator para sa Philippines-UK Medical Exchange. Sinimulan ko rin ang trabaho ng pagdadala ng mga medical professional ng UK sa Pilipinas ng ilang beses sa isang taon. At pagpapadala naman ng mga doktor na Pilipino sa mga medical institution sa UK. Pagkaraan ng isang taon, muling bumisita sa Pilipinas si Professor Harrison at ang delegasyon ng mga doktor. Sa pagkakataong ito, kasama nila ang kanilang pamilya at lumahok sa isang 2 linggong detalyadong medical research program. Kung noong una ay isang panandaliang pagtigil dahil sa emergency, ngayon ay nagawa na nilang matutunan ang medisina ng Pilipinas ng mas malalim. Sa ikalawang pagbisita, mas lalo silang naantig. Naranasan nila ang malawak na propesyonal na talakayan sa mga medical practitioners ng Pilipinas, pagbisita sa mga latest technology, at ang pagsasanay ng community medicine. Sinabi ni Professor Tongson na nag-aral siya sa aktual na emergency medical scene sa Pilipinas at nadama niya ang teknolohiya at kahusayan nito. Ang kanilang mga pamilya ay lubos ding naantig sa pangangalagang medikal ng Pilipinas. Ang asawa ni Professor Harrison, na isang nurse, ay humanga sa profesionalismo at patient care ng mga nurse na Pilipino at nagmungkahi ng isang nurse exchange program. Ang kanilang mga anak na nag-aaral ng medisina ay nagpahayag din ng pagnanais na mag-aral sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Philippines-UK Exchange ay naitatag bilang isang regular na programa. Ang medical cooperation ng dalawang bansa ay umuunlad sa iba't ibang anyo, tulad ng doctor exchange 2 beses sa isang taon, student exchange at joint research projects. Ipinagmamalaki ko na nakapag-ambag ako, kahit maliit, sa pagpapaunlad ng kalusugan ng dalawang bansa bilang coordinator nito. Kamakailan, nakatanggap ako ng sulat mula kay Professor Harrison. Nakasulat doon na ang emergency landing dahil sa bulkan ang naging pinakamalaking swerte sa kanyang buhay. Aniya. Ang pag-alam sa medisina ng Pilipinas ay lubos na nagpalawak ng kanyang pananaw bilang isang doktor at nakapagbigay siya ng mas mahusay na pangangalaga sa mga pasyente. Ginamit din niya ang kanyang natutunan sa Pilipinas sa pagpapabuti ng NHS. At aktual na tumaas ang patient satisfaction. Si Professor Tongson naman ay nagsasagawa ng mga reforma sa larangan ng emergency medicine gamit ang sistema ng Pilipinas bilang reference.
Nagpapakita ng konkretong resulta, tulad ng pagpapalakas ng kagamitan ng ambulansiya, pagpapataas ng level ng pagsasanay ng mga paramedic, at pagpapabuti ng sistema ng koneksiyon sa ospital. Iniulat na ang kalidad ng emergency care sa UK ay tumaas at maraming buhay ng pasyente ang nailigtas. Sa aking 15 taong karanasan bilang medical interpreter, natutunan ko na walang hangganan ang medisina. Magkakaiba man ang teknolohiya at sistema, iisa ang hangarin ng mga doktor na iligtas ang pasyente. Labis akong natutuwa na ang hindi sinasadyang pagkikita ay nagdulot ng pag-unlad ng pangangalagang medikal sa dalawang bansa. Si Dr. Clark ay nagtatag ng Philippines-UK Joint Research sa larangan ng neurosurgery. Ito ay isang groundbreaking project na pinagsasama ang latest technology ng Pilipinas at research data ng UK para sa paggamot ng mga sakit sa ugat ng utak. Ang pambihirang resulta ay nailathala na sa mga medical journal at nakakuha ng atensiyon sa buong mundo. Inaasahan na malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng outcome ng pasyente. Si Dr. Wilson, bilang isang pediatrician, ay patuloy na nagpapakita ng malalim na interes sa pediatric medical system ng Pilipinas. Nag-aaral siya lalo na tungkol sa pagpapabuti ng pediatric emergency care at ang family-centered care system. Sinisikap din ng mga pediatric hospital sa UK na gamitin ang Filipino approach upang makapagbigay ng mas mahusay na medical environment para sa mga bata at kanilang pamilya. Tumaas din ang interes ng mga medical students sa UK sa Philippines training. Bawat taon, mahigit 50 estudyante ang nagpapahayag ng pagnanais na magsanay sa Pilipinas at ang competition rate ay lumampas sa 5 beses. Ang mga estudyanteng nakapag-aral sa Pilipinas ay nagsasabing ito ay isang napakahalagang karanasan. Hindi lamang nila natutunan ang teknolohiya, kundi marami silang natutunan tungkol sa pakikitungo sa pasyente at ang kahalagahan ng team medicine. Sa kabilang banda, dumarami rin ang mga doktor na Pilipino na nagsasanay sa UK. Nakakaranas sila ng natatanging medical experience sa UK, tulad ng large-scale operation ng NHS at ang pagtugon sa iba't ibang patient population. Nadarama ko na ang kalidad ng pangangalagang medikal ng bawat bansa ay tumataas sa pamamagitan ng pagkatuto ng mga medical practitioners sa isa't isa. Ang pinakaimpresibo ay ang reaksyon ng mga pasyente. Ang mga British doctor na nag-aral sa Pilipinas ay nagbago ng paraan ng pakikitungo sa mga pasyente. Ipinapatupad nila ang Filipino approach na kanilang natutunan, tulad ng mas detalyadong paliwanag, mas pinong care, at patient support ng buong team. Ang satisfaction rating ng mga doktor na ito ay lalo pang mataas sa Patient Satisfaction Survey. Sa British Medical Association, isang certification system na tinatawag na Philippines Medical Training Graduate ang ginawa pa. Ito ay isang special qualification para sa mga doktor na nagsanay ng tiyak na panahon sa Pilipinas at lubos na pinahahalagahan sa medical field. Ang mga doktor na may qualification na ito ay kinikilala bilang specialist sa patient-centered care. Ako mismo ay lumampas sa aking tungkulin bilang interpreter sa loob ng 5 taon. Nagtatag ako ng isang medical exchange foundation at mas organisadong itinataguyod ang medical cooperation ng dalawang bansa. Ako ang coordinator ng malawak na proyekto, mula sa government-level medical agreement hanggang sa individual hospital exchange. Kamakailan, ang exchange ay naging aktibo hindi lamang sa teknolohiya kundi pati na rin sa larangan ng medical management system at health economics. Ang efficient medical system ng Pilipinas ay nagbigay ng malaking pahiwatig sa pagbabawas ng gastos sa kalusugan sa UK. Sa kabilang banda, ang medical data analysis technology ng UK ay nakakatulong sa medical research ng Pilipinas. Sa panahon ng pandemya, pansamantalang limitado ang medical exchange ng dalawang bansa, ngunit ang online exchange ay sumibol ng husto. Ang mga bagong anyo ng medical exchange ay umusbong, tulad ng live viewing ng operasyon, online case review meetings, at webinars. Ang kaalaman sa medisina ay naibabahagi real-time na lumalagpas sa pisikal na distansiya. Sa kasalukuyan, si Professor Harrison ay naging president ng Royal College of Surgeons ng UK at nagsisikap para sa patuloy na pag-unlad ng Philippines-UK Medical Exchange. Sa bawat general meeting,
Tiyak na binabanggit niya ang pangangalagang medikal ng Pilipinas at mariing hinihikayat ang mga batang doktor na magsanay sa Pilipinas. Dahil sa impluwensiya ni Professor Harrison, ang Philippines training ay naging parang isang status symbol sa mga surgeon ng UK. Si Professor Tongson naman ay nagsisilbing advisor ng Emergency Medical Improvement Project ng WHO. Ginagamit niya ang know-how ng emergency system na natutunan niya sa Pilipinas sa pagpapabuti ng emergency care sa iba't ibang bansa sa mundo. Itinataguyod niya, lalo na ang pagpapatupad ng Philippine model sa pagtatatag ng emergency system sa mga developing country. Ang pinakaikinatutuwa ko ay ang mga ngiti ng mga pasyente. Ang mga pasyenteng nakatanggap ng pangangalagang medikal mula sa mga British doctor na nagsanay sa Pilipinas ay halatang mas mataas ang satisfaction. Ang malalim na care sa pasyente ay ipinapahiwatig hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa ekspresyon at atmosphere. Naniniwala ako na hindi lamang ang pagpapabuti ng teknolohiya ang naipapasa, kundi pati na rin ang init ng pagkatao. Ang Philippines-UK Medical Exchange na nagsimula sa hindi sinasadyang pagkikita 5 taon na ang nakalipas ay naging mahalaga na ngayon sa medical community ng dalawang bansa. Bawat taon, daan-daang medical practitioners ang nagpapalitan. At libu-libong pasyente ang nakikinabang dito. Hindi namin inakala noon na ang isang maliit na pagkikita ay magdudulot ng ganitong kalaking pagbabago. May mga bago ring proyekto na sinimulan. Ang cooperation ay umuunlad din sa larangan ng teknolohiya, tulad ng Philippines-UK Joint Medical AI Development, pagtatatag ng telemedicine system, at Joint Medical Equipment Development. Ang binhi na itinanim ni Professor Harrison at ng kanyang delegasyon ay namumunga sa iba't ibang larangan. Naaalala ko pa rin ang ekspresyon ng mga doktor nang una ko silang nakita sa NAIA. Ito ay isang komplikadong ekspresyon na pinaghalong pagkalito sa hindi inaasahang pangyayari at pag-asa sa mga bagong pagtuklas. Ang ekspresyon na iyon ay unti-unting lumiwanag sa buong 3 araw na karanasan at sa huli ay napuno ng pasasalamat at pagkamangha. Bilang isang interpreter, ang makita ang pagbabagong iyon nang malapitan ay ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Naniniwala ako na nakatulong ako hindi lamang sa paghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng wika, kundi pati na rin sa pagdugtong ng mga puso. Ipinagmamalaki ko na naging tulay ako para sa international exchange sa isang mahalagang larangan na may kinalaman sa buhay ng tao. Umaasa ako na mas marami pang British medical practitioners ang bibisita sa Pilipinas at makakaranas ng kagalingan ng Filipino healthcare. At inaasahan ko rin na marami ring medical practitioners na Pilipino ang matututo sa UK at lalong uunlad ang kalusugan ng dalawang bansa. Walang hangganan ang medisina. Ang ngiti ng pasyente ay universal. Hindi ko maiwasang madama na ito ay tadhana. Kapag naiisip ko na ang hindi inaasahang pagkikita, dahil sa bulkan ay nagdulot ng kagalingan sa maraming pasyente. Umaasa ako na ang Philippines-UK Medical Exchange ay lalong uunlad at makapag-ambag sa mga pasyente sa buong mundo. Hanggang dito muna ang ating kwento ngayon. Ang kuwento ng 22 oras na pagkamangha ng British delegation sa Pilipinas, ang epekto nito sa medical community pagkatapos, at ang himala na nilikha ng hindi sinasadyang pagkikita. Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan ng support comment para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.